kaya natin po silang bigyan ng serbisyo, doon lang po tayo. Apo, maganda po ito. At least nandiyan ka sa PNP Virac and sa capital town. And ano po yung marching order po sa imo DPD nga tatapiglag ka po dyan sa PNP Virac? Actually, ang ano lang po natin dito ay tulungan po natin ang PPO, especially ito pong Virac MPS, kasi alam naman po natin dyan na siya po yung capital town. Mhm. Ito po yung parang salamin ng isla, at para mas mapaayos pa po natin yung takbo po ng paparating po na halalan sa Lunes. Ilang naman po, no, other than that po, ang instruction po sa atin ay tulungan po natin na mapapanatili ang katahimikan po dito sa Virac, which is as of now na manageable naman po ang situation natin. Natural naman po yung may maririnig tayo na mga complaint, which is yun nga po yung ating mga ina-actionan agad kung sakali na mayroong dumarating po sa ating mga reklamo, para na sa ganun maiwasan po natin yung magkasakitan yung mga supporters. Yun naman po ang atin na. Opo. And knowing na may nangyari noong May 6, isa yon sa may direktiba ng COMELEC tungkol sa aksyon, ASAP, kung anong measures. So as of this time po, sir, ano pong development ng kaso dyan sa bahagi ng Hikming? As of now po, continuous po ang ating investigation dyan. Actually, yung ating po mismong provincial director, sila po ang nangunguna doon. Para po alamin natin kung ano po yung mga violation na nagawa nila. Alright, may suspect na po tayo doon sa allegedly 6 na mga armed people na nag-kidnap doon kay Armando Lopez. So po may mga tinitingnan po tayong mga anggulo, pero para hindi po makahamper doon sa ating investigation, saka na lang po natin na i-reveal yun just in case na kumpleto na po yung ating mga nakukuha po mga evidence. Opo. And maliban dito, sir, ano pang mga other related election incident na nangyari sa Virac? As of now po, yung mga reporting, wala naman pong pumupunta sa police station para magpa-blatter. Natural po yung commission, may mga tatawag sa atin directly na immediately na may mga nag-aaway. May naririnig din po tayo na yung sinasabi natin mga vote buying, which is automatic naman po ay kinapapunta natin sa pulis, sa ating mga pulis. At actually, pagdating ko nga po dito sa Virac, ikinalat ko na po lahat ng ating mobile patrol dito, yung ating mga sasakyan, just in case may lalapit po, mas madali po yung responde. Hinatay ko na po siya sa 4 na sektor para immediately may corresponding mobile na po agad doon. Hindi na po manggagaling ang police assistance from police station. Doon na po mismo sa ating specific area na kung saan na pwede po natin itambay yung mga mobile. Just in case na may reklamo, madali po natin ma-respond yan. Opo, sir, alam natin na yung mga possible na gumawa ng krimen this time, na election harassment, sigurado niya na binabantayan din ng PNP. So anong response natin niya para at least mapanatili and kagad natin madakip yung mga possible suspects? Ayun po, katulad nga po nung nasabi namin na as long as there is a violation of law, hindi po kami mangingimi na ipatupad po yung batas. Sabi ko nga po sa mga kapulisan natin, let us give the politics to the politician and let the police officer do our job. Ilan naman po sa atin. Sabi ko, wala labas po tayo kung ano naman po yung sa politics. Basta tayo, protection na natin kung ano po yung boses ng tao. Yun po ang dapat natin proteksyonan. Wala na pong iba. Kasi yung ginagawa po natin para naman po sa ikagaganda po ng Virac, sa ikakatahimik at lalong ikagaganda po ng Virac, lalong-lalo po yung probinsya. Opo, kasi baka yung mga kababayan natin parang hesitant na magsumbong kasi ina-expect nila na baka ngaya hawak ito ng administration or opposition, kaya parang dumudulog direkta doon sa COMELEC and based doon sa information, almost 31 na yung cases of vote buying sa Catanduanes, maliban pa doon sa parang harassment and the threat na nakaabot doon sa bahagi ng COMELEC na hindi po nakakarating dyan sa inyo. Opo, may mga ganun. Yun din nga po ang ating isang pinapanawagan sa ating mga kababayan na pwede naman po sila magpa-blatter. Mas maganda na po yan para po documented. Kasi kung magsusumbong-sumbong lang po tayo, kung halimbawa
sa mga kumpare o sa other na nagiging chismis po, nawawala po. Sayang po kung mayroon po tayong na dapat makasuhan, hindi natin makasuhan dahil hindi po natin na-document ng tama. Yes, and of course, syempre, kung nandyan sila sa police station, kilala naman nila, may mga name tag naman yung sinusumbungan nila dyan, no? Opo. So, at unang-una po nga dito, pinadala po siguro ako dito sa Birak para po mamamagitan dito po sa ating mga magkakutong-gali dito po sa election. Hindi naman po sila mga personal na magkakawit kasi naniniwala po ako na lahat po ng kandidato ay mga taga rito po sa isla ng Catanduanes at wala naman po silang hinahangad kundi ang mapabuti itong kanilang probinsya. Kaya hindi po ako naniniwala na sila ay aabot pa sa magkakasaktanan. Alam ko po naman na ang kanilang layunin nilang is makapagsilbi sa ng maganda po dito sa isla. Kaya nananawagan po kami na sana sa mga tao, kung kayo man po, karapat na po natin bumoto, lumabas po tayo, bumoto po tayo ng tama. At para po nasa ganon, kung yung sino mga gusto ninyong kandidato, siya po manalo. Opo. Sir, may hotline tayo in case sa mga emergency cases kasi from now on, starting today, sigurado yan na critical na po itong kumbaga panahon. And knowing na customary practice sa Catanduanes, yung vote buying talaga, nagsimula na 2 weeks, 3 weeks ago eh. And this time, mas lalo yan na siguradong dadami pa yung mga cases na yon and possible na magkakaroon ng yung ganong mga commotion, etc. Ano po yung special na hotline natin para maabot po yung tanggapan ninyo in case may mga emergency cases? Actually, sir, binalik ko ulit doon sa mga sector commander natin, pinasiguro po natin at kung wala man, bigyan po ng hotline number mismo yung barangay, mismo yung ating pong mga polling present, yun po ang ating pinapalagyan ngayon ng mga hotline na importante na dapat pong tawagan natin. Para kahit yan po sila pumunta, may makikita silang At doon po sa ating mga voting centers, pinalagyan ko na rin po yun. Mamaya po, iikutin ko ulit, sana malagyan po ang natin lahat. Opo. Ano po para mga mas madali yung contact natin. Ano mga lugar na medyo sa tingin nyo, kasi may mga lugar naman talaga na parang, sabi natin, parang critical area na parang tinututukan nyo. Meron tayong gano'n na barangay na very critical? Hindi, sa akin po, all barangay po is kailangan nating tutukan. Hindi po ako namimili kung na ito lang po. Actually, although meron po tayong tinatawag na categorization, pagdating naman po sa amin sa implementation, sa akin po is as long as kahit malayo pa na barangay yan, at sabihin natin na peaceful barangay yan, yun po ay the same ang pagtingin ko. Hindi ko po siya pwedeng, ay mahina, medyo tahimik ito, babawasan po yung security. Hindi po gano'n. Ang sa akin po ay kahit marami pong voting percentage, kahit kakaunti ito o marami itong polling present, the same po ang approach ng security. Kasi ang sabi ko nga po kanina, pinoproteksyonan lang po natin dito yung boses po at yung boto ng ating mamamayan. Kaya para po sa akin sila ay lahat po ay kailangan nating bantayan. Wala po akong tinitingnan kung ano yung hotline, yun yung Irish. The same po ako. Hindi po ako nagtitingin. Lahat po ang tingin ko sa kanila kailangan nating proteksyonan. Malayo man yan, far-flung or sa sentro ng Iraq. Apo, may tanong si Sir Buddy. Go ahead, Sir Buddy. So far, ang Catanduanes po ay hindi pa under Comelec control. And of course, although meron ng 20 plus na armed forces of the Philippines contingent yata, at pati na ang kapulisan natin na ready na dito. So far, wala pa ba, Sir Louie, ng proclamation? AFP Coast Guard is part po yun ng ating security preparation simula pa po yun yung nag-start yung January 12. Ngayon lang po sila na complete na dumating ngayon pero kasi matrabaho din po sila kaya ngayon po nag-full force na tayo, pinadalan po tayo ng additional, which is hindi naman po siya additional kasi prior po na January 12 pa kasama na po sila sa preparation. Apo. Ibig sabihin, ano yon? Parang para makumpleto yung number, hindi ito augmentation. Opo. Para nasa ano na po talaga siya, nasa
List. early preparation pa po ng start po nung June 12 nung start pagpalo pa lang po. Kasi parang kinoconnect na yung nangyari dito sa Virac, parang yun ang possible action ng Army para dugtungan or dagdagan ng pwersa. Opo. Pero actually may dumating mo po talaga siya. Which is nagpapasalamat po kami sa ating mga COMELEC officers, yung ating provincial COMELEC officers, yung ating pong regional COMELEC officers. Maraming salamat po doon sa additional din na may pinadala. May bukod pa po yung preparation doon sa members. May dumating pa po tayong ilang members, including the Coast Guard po. Okay. Including Coast Guard. Alright. Sige po sir, maliban kasi sa ang monitoring mo, hindi lang sa Virac. You're still Deputy Provincial Director. Opo. Ano pong monitoring natin sa all over the province of Catanduanes? Okay naman po. Mamaya po nga alas 9, meron pong Joint Security, JPSCC na gaganapin headed by our very own Provincial Election Supervisor, si Attorney Kaning Pulaser. Kaya may meeting po sila mamaya. Sige po. Anong nakita mo na strategy na gawin kakaiba na gagawin mo this time sa Virac? Kasi talagang dito ang sentro sa capital town para at least ma-secure natin yung ating mga kabayan and panatag tayo sa darating na eleksyon. Yes po, yun nga, pagdating ko nga po dito, pinuntahan ko po yung ating mga barangay captain, sabi ko, pati po including the barangay tandos committee natin. At in-encourage ko din po sila na kung kinakailangan sama po kahit yung mga volunteers na tao, may tawid lang po natin ng tahimik itong ating eleksyon gagawin. Kasi kami po sa kapulisan, alam naman natin na limited lang naman po yung ating human resources, pero as kaya po nating i-maximize, gagawin po natin ang ating tamang deployment. Kaya nananawagan po tayo dun sa ating mismong mga kababayan na sila po maging sila po magbantay para po magkatulong-tulong tayo. Ito naman pong eleksyon na ito hindi naman po ito laban ng mga personal na interest, kundi ito naman po ay laban ng mga programa kung sino po yung magpapaganda at magpapaunlad pa po dito sa isla, lalo-lalo na po sa Apo. Sir, balikan ko lang konti before kitang bitiwan. May standing order ba na prescribed period para ma-resolve yung nangyaring abduction or kidnapping dyan sa Hikming? Meron po kasi may sa PNP po kasi meron kaming standard kung suspected election-related incident. Meron po tayo doon na tinatawag na validation committee headed by our provincial director. Apo. So may ilang araw po yung binigay sa inyo para ma-resolve ang problema dyan or yung nangyari dyan sa Hikming? Ang pagkaalam ko po doon, i-determine muna siya kung siya po ay papas as maka-classified as non-election related incident or election related incident. After 10 days po yun noong natin. After 10 days? Apo. Upon yung nangyaring incident? Opo. Within or after 10 days? After 10 days po noon, na po yung ating yung validation committee. They determine kung siya po ay election related or non-election related yung ating suspected election related incident. Yung validation committee composed of COMELEC and PNP, AFP or within the PNP lang yon? Yung sa part lang ng PNP yon. Pero yun po ay ipapasa nila kay Provincial Election Supervisor. Pero still, ang magdideklara based on recommendation ng committee nyo. Yung sa part po ng PNP yun. Kasi may parameters po kami kung paano po tawagin na election-related incident o non-election-related incident. Yung isa pong tinatawag na suspected election-related incident. Nakausap kasi namin si Regional Director Juan Valesa. Sabi niya, malaki yung Juana Valesa, Maria Juana Valesa. Malaki ang possibility kasi leader ng isang politiko yung biktima mismo. Opo, kaya nga po siya pumasok dun sa suspected relation incident kasi siya po ay coordinator nung isa sa mga tumatakbo. Yes. O dalawang tumatakbo. Parang ganun po yung nakikita sa investigation at doon po nakikita ng body.
Pero may mga parameters po talaga siya. Pero as of now po, suspected election-related incident po siya. As of this time, kasi wala pang declaration. May follow-up ako, siyempre. Alright. May follow-up si Sir Buddy, go ahead. Although sa katandaan po, Sir Louie, ay wala talagang yung report ng mga galaw ng mga nice people. Pero just the same, meron ba kayong contingency so far kasama ng EEP para ma-realize na walang lawless elements na gagalaw dito, mga guns or whatever, Sir Louie? Opo, kasama po natin dyan yung iba't ibang agency ng government. Actually, alam naman po natin na meron pong criminal investigation detective unit dito po sa Catanduanes. May CIDG po dito at meron po ditong other unit na mga pagdating po sa investigation, sa intelligence gathering. Meron pong unit dito sa Catanduanes, which is sila po yung tumutulong at sila din na po yung nagbabalidate. Papa. Alright, sir. Maliban kami mapanawagan ka or hindi minatanong sa inyo, go ahead po sa ating mga taga-subaybay sa Virac and sa Catanduanes. Ang sa amin lang po, sa Catanduanes PPO at ako naman po ngayon ay nasa Virac Municipal Police Station. Kami po ay nananawagan sa ating mga kababayan na maging mahinaon. Itawid po natin ng mapayapa itong eleksyong ito. Sabi ko nga po kanina, ito pong eleksyon, ito po ay labanan, hindi po ng mga personal alitan, kundi ito po ay labanan ng mga programa. Kung sa palagay nyo, mas magpapaunlad sa inyo, yun na po ang piliin nyo. Ganun lang po kadali ang eleksyon. Hindi po ito labanan o alitan ng mga personal na tao, kundi ito po ay labanan ng mga programa. Kaya nananawagan po tayo sa mga kababayan natin na tulungan po kami, tulungan ang sarili nila para po maitawid natin itong eleksyon ng mapayapa. Kasi hindi din po namin kaya na kami lang. Kailangan po natin ng kaambayan para po mabantayan natin yung boses nila pagdating po dito sa eleksyon. Yan lang po, sir. Maraming magandang umaga po. Apo, good luck, sir, sa trabaho niyo sa MPS. Thank you. Opo, sir. Thank you po. At God bless po sa ating lahat. Sad to you. Alright, si DPD for administration at the same time, concurrent siya kay Pero Ding Sabowski ano siya, COP, OIC, dyan po sa MPS Virac. Okay. So at least na pakinggan natin yung boses mismo ng yung in charge this time. Makalipas na palitan niya si Major Kevin Caparuzo para doon sa special mission. And we hope siguro baka this time, ngayong araw kay Pero Ding Sabowski, magkakaroon ng declaration dyan kung ano talaga yung real scenario. Was it election related or not? Ang sabi ni Lieutenant Colonel Louie, within 10 days, yung decision is baka abutin na after elections na, siyempre. Dapat medyo sana matulog ka niyan as soon as possible, whether it is politically motivated or election related. Election related. Yes. Pag political motivated, siyempre election related yan. Pero hindi naman siguro para yung prescribe yun. Pero as soon as possible, idideklara yun. Kasi baka ngayon sa pag-uusap nila, kasi kung idideklara mo yan after 10 days, ano pang silbi nun? Mot in academic na. Yes, mot in academic na. Kasi usually ngayon, talagang lumalabas na yung gold, yung guns, ganun pa rin. Actually, hindi na alis yan kay Pero Ding Sabowski. Every election sa Catanduanes. Kasi yun din ang parang guns and guns. Meron din dyan ang mga guruguns-guns, pero dahil man talaga ng badil-badil. Kaya dapat hilingon mo so pikatutok sa imo. Kung badil-badil yan, kung badil-badil man sana, sa puyungon muna. Sa puyungon muna. Kung dakula kang tao sa dayo gatutok sa imo.